responsibilidad, tayo po ay mga katiwala ng Diyos. Mapalad tayo, pinagkatiwalaan tayo, di po ba? Kesa doon sa hindi. Maraming mga tao, pinagkatiwalaan sila, pero hindi sila nagiging mabuting katiwala. Kaya ang kanilang ginagawa, katiwalian. Ewan ko kung totoo, ano po? Pinagre-resign ng Pangulo ang lahat ng kanyang cabinet members. Courtesy resignation. Nag-resign nga ba lahat? Si Comelec chairman, ayaw mag-resign. Kaano kaya kinita niya, no? Milyon. Meron ang isa doon sa nabasa ko, magkano ba yun? Bilyon ang pinag-uusapan para lang doon sa ibibigay sa mga nagpirmahan. Biruin nyo, pera natin yun. Gagamitin ang mga bagay sa pansarili at masamang interests. Hindi sila mabuting katiwala. Dahil ang ginagawa nila ay katiwalian. Tayo ngayon, Kristiyano, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Mapagkakatiwalaan din po ba tayo? Yung buhay, pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Di po ba? Mapagkakatiwalaan ba tayo? Again, in our profession, in our work, livelihood, employment, responsibilities. Ano man po yan. Ang nais ng Diyos ay maging mabuting steward tayo sa tasks na meron tayo. Ilang bagay po ang ating makikita dito. Sa paanong paraan ba tayo tunay na magkapagkatiwalaan ng Panginoon? Becoming a good steward of our tasks. Number 1, gawin natin ito, no? Let us do all for the glory of God. Lahat ng bagay na yan, anuman yan, pag ginawa natin yan para sa kalwalhatian ng Diyos, accepted yan sa Panginoon. Di po ba, mga kapatid? Maliit, malaking bagay, lagi ko pong sinasabi. Maliit, malaking bagay, pag ginawa natin yan for the glory of God, accepted yan. So it is looking at our work and responsibility as our service to God. Tignan lang natin, mga kapatid, na yung ating ginagawa, na yung ating responsibilidad, gagawin natin ito as our service to God. Di ba? Gawin lang natin, Lord, ito ay serbisyo, ito ay paglilingkod para sa iyo. And this is for your glory, accepted yan. Colossians 3 verse 17, whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Tapos sabi niya, giving thanks to God and the Father by Him. Giving thanks to God, nagpapasalamat sa Diyos at sa ating Ama sa pamamagitan niya. Gagawin natin ito hindi para lang sa sarili natin, kundi para sa atin pong Panginoon, mga kapatid. No? Ano man yan, mahirap man, madaling bagay man yan, malaki, maliit mang bagay yan. Alam nyo, sa atin po, tayong mga Kristiyano, dito sa Luzon, maliit na bagay, nagre-reklamo po tayo. Pero makita ninyo sa iba, no? Mababagbag ka sa iyong damdamin talaga. Kapatid, kung paano mo makita yung kanilang nararanasan na mahirap kung mahirap, pero makikita mo yung kanilang desire. Nandoon. Last Sunday nga po bago kami umuwi, kasi ang flight namin pabalik dito is 2:30. So dapat nandun kami at least mga 12, no? Sa airport, sa Tacloban. So nag-preach po ako sa isang church. Maliit lang po yung kanilang church. Baka marami pa kayong isang side dyan. Okay naman, maayos naman kanilang simbahan. So, nag-preach po ako doon. And, nakabless din naman kahit papano. Sila lang din doon. And then after that, 11, sabi ko, tapos na kami, balik na kami, kasi bibiyahe pa kami, mga 2.5 oras pa po yun, mula sa church nila, papunta sa airport. Dadaanan pa namin si Douglas MacArthur. Sabi ko, kakamayan pa niya si Douglas.
bago yun, nagpaalam na kami, kasi meron naman kaming sasakyan na nirent nila. Ako po yung nagda-drive, no? Kahit doon sa pinuntahan naming island. Lumapit yung isang matanda. Siguro yung treasurer nila. Meron siyang sobrang hawat. At sabi niya, Pastor, yung amin pong lamb. Sabi ko, okay na po yung lamb. Yung gift sa inyo na. Hindi po, ano po, sabi ko po, sige, tanggapin ko, pero yung love ito, balik ko sa inyo yung gift. Hindi mo makakayanan, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, hindi tayo mangangako, pero makita nyo, yung prayer, kung paano makapag-extend tayo, na kahit maliit na bagay, masuportahan ng mga manggagawa, yung bagay sa kanila. Kaya mababagbag ang iyong damdamin. Makita mo sila. Makita nyo sila. Yung eagerness, yung kanilang desire na maglingkod sa Panginoon nandun. Maraming struggle. As we compare in ourselves. No? Kaya, ito yung hamon, mga kapatid, kung makikita nyo. Nang paglilingkod natin sa Panginoon, ay sabi niya, in whatsoever ye do in word or deed. And then sa Ephesians chapter 5, verse 5 and 6. Ang sabi dito sa verse 5, Ephesians 6, servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of heart, as unto Christ. Now, tingnan nyo itong verse 6. Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Na ginagawa nila ang kalooban ng Diyos mula sa kanilang puso. Kaya nga ito rin yung challenge sa atin, mga kapatid. Ano po? Na sa ating paggawa, na sa ating paglilingkod, na sa ating pagbibigay, na sa pag-awit, na sa kahit anumang paraan o pagkakataon na makapaglingkod tayo sa Diyos, sabi ng Bible, doing the will of God from the heart. Not as men pleasers, but as God pleasers. Ito po. Kaya nakakalungkot, makikita nyo, may mga Kristiyano at maraming Kristiyano, hindi ganon kaseryoso sa kanila yung gawain ng paglilingkod at pagsamba. Makita nyo lang, mga kapatid, sama kayo sa susunod. Kaya pag minsan hindi natin ni-expose ang ating mga sarili sa ganitong bagay. Para bang complacent tayo di ba? Sa atin, okay tayo ganito, ganyan, ano? Paano? May comfort. Ay. Yung tinulugan po namin, nakakulambo po kami. Kasi pag di ka magkulambo, baka gawin kang panghimagas ng mga lamok. Nagbibiruan nga kasi sabi ko, di bali po, Kristiyano naman yung mga lamok. Born again naman. Kasi nandun sa ba? Doon sa sanctuaryo. No? But anyway, at least, umuulan naman, malamig. No? Kasi may electric fan naman din kami. Kaya lang, may pagkakataong magba-brown out. Magigising ka na lang. Wala palang kuryente. Para electric fan. Tapos ang tubig, napakalamig. Napakalinis. Kasi galing sa bundok. Overflowing. Kaya lang, pagdating ng alas 7, alas 8, dapat nakaligo ka na dahil wala nang tubig. Buti may sapa. Ang linis ng sapa. No? Kaya lang, sobrang lamig ng tubig. So, naligo kaming minsan, doon lang sa tabi, galing bundok ang tubig. Pwede mong inumin, linis Sa lamig, kasag sumakit dito. Kaya sabi niya, maligo tayo ulit. Ayaw ko na. Baka dito naman ang sumakit.
Sa kabila ng lahat, umulan pa ng gabi, lakas ng ulan. So, basa po ang tulugan. So, doon na lang sa may church na walang dingding, bubong lang. Matutulog ka doon. Matutulog. Pero masaya yung mga kabataan. Masaya naman sila. Pupuri sa Panginoon. Sa kabila ng lahat. Kaya kako nga, tingnan mo, parang napakasimpleng bagay sa kanila, okay na eh. Ay sa atin, baka maraming reklamo. Doon, wala kang maririnig. 5 days pa yon. Tapos mag-uwian sila, magta-travel yung iba ng 6 na oras, 4 na oras, pinakamababa ang 2 oras. Tayo po, where are we? So, sa kabila ako nga ng lahat, simple lang. Kasi gagawin mo ito for the glory of God. Pangalawa, not only do all for the glory of God. Second, do all in partnership with God. Nagagawin natin ito kasi partner natin ng Diyos. Kabahagi natin, actually hindi po ganun eh, kabahagi tayo ng Diyos. It is indeed our privilege to be God's partner. Dahil pwede naman na hindi tayo kasama eh. Pwede naman eh, magagawa ng Panginoon lahat yan. Pribileyo nga lang sa atin na maging kabahagi tayo. Amen po ba? Pwede namang hindi. Tatawag ang Panginoon ng iba eh. Kung ayaw natin, kukuha ang Panginoon. Pipili ang Panginoon. Maglalagay ang Panginoon. Kung hindi man tayo, siya ang maglalagay. God wants to show His greatness and power through those people who will be good stewards of their task. Faithful in the work and responsibilities given to them. 1 Peter 4 verse 10, sabi ng Bible, as every man hath received the gift, even so ministers the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. The manifold grace of God as good stewards. Bilang mabuting katiwala ng atin pong Panginoon. Yan po ang hamon sa atin. Mapalad tayo, sabi ko nga eh, malalapit lang tayo eh. Pero hindi nyo ba alam, hindi ko alam kung mas matatapat sila kaysa sa atin. Dahil sa kalagayan nila, hindi sila nakakalimot. At yung desire and eagerness sa puso, nandoon. Kaya yung challenge, makikita mo kagad eh. Yung hamon sa atin, no? Para bang sasabihin mo, buti pa sila. Pero kung titignan nila tayo, sasabihin nila, buti pa kayo. Sa totoo lang. Kaya nga, madalas, ang bukang bibig namin, mapalad tayo. Mga kapatid, no? Yung mga kasama namin, merong mga young people volunteer from one church, yung One Faith, kasama namin. Sa Manila sila. 3 years na sila na every year nagbo-volunteer. Supposed to be, kasama na tayo dati, na-announce ko noon, di po ba? Mag-ipon kayo. Na-pandemic lang, kaya hindi tayo natuloy. But you see, yung ibang mga young people, nandun sila. And they go on sa mission, tumutulong sila magturo ng BBS. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, yung mga bata, tinuturuan nila, kaunti lang. Marami ng di hamak yung tinuturuan natin. Hundreds yung ating tinuturuan. No? 13 na barangays yung tinutungo natin. Kung ikukumpara natin, mas marami tayo na ministry. Marami rin, sabi ko, marami rin kami volunteer. Yung ginagawa nila, ginagawa din natin. Kaya lang, hindi ko lang alam, yung commitment nila, ganun din ba ang commitment natin? O, tayo? Tayo nga, pupunta ka sa mission, may merienda pa sila eh. Tapos may kanya-kanyang sasakyan pa tayo. Ay, doon wala. O, nilakad na namin yung isang church, pinuntahan namin eh.
Ipinat namin doon yung sasakyan, makikitid na yung daan ha, nakasasakyan na kami. Tapos nung pagkapat namin ng sasakyan, sabi namin, saan ba yung church? Diyan lang. Ako nasanay na ako, yung salitang diyan lang. Pag nandun ka sa Bisaya, pag sinabing diyan lang, ay, bundok ang bundok niya. Ako nililiwanag ko talaga eh. Pag sinabi, diyan lang, gaano ba kalayo yung diyan lang ninyo? Kasi tatlo po yun. Diyan lang, doon, saka doon. Tatlo yon. Yung dyan na may turo, medyo malapit yon. Pero pag yung doon na may turo, medyo malayo na yon. Ito yung pinakamalayo. Yung doon ng inuso. Doon. Subukan ko na eh. Nasa Tacloban kami. No? Saan ba yung pupuntahan natin? Doon. Ay mga kapatid, kulang na 3 oras na biyahe yun. May sasakyan pa kami. Punta kami ng Giwan. Doon sa Northern Samar. Pero ito, late lang po kasi kami eh. Lakaran lang. Nakailang baba akyat na kami. Wala pa yung dyan lang. Hingal siya eh. Doon ako sa likod dyan. Tulak ko. Pagdating namin sa Totok, ayun na yung simbahan. So, talagang hingalin ka. Inom ka ng tubig. Tapos, pagkaraan ng ilang minuto, baba na naman, balik na naman. Ayan na naman. Siyempre, lalakad ka na naman. Papunta pabalik yan eh. Kita mo yung ganong... Pero sa kanila, masaya. Yung isang dinanahin, pagka ang nasa lubok, yung motor, halimbawa, yung motor dadaan, kasi ganyan lang kalapad po yung sementado na daan nila eh. Yung motor lang talaga. No? Pag dumaan yung motor, kailangan bumaba ka doon ka sa gilid. Huwag ka lang magkakamali, baka pulutin ka kung saan. No? Dadaan na naman, tapos pag may dumaan na naman, labas na naman kami doon. Doon na naman kami sa gilid. Para dadaan siya. Pero, nasa inyo, ang karanasan, magtuturo. At pag kinumpare mo, sabi ko talaga, ito lang ang madalas na bukang bibig namin na mga hindi tigaron. Napakapalad natin. Napakapalad natin. So, gawin natin yan. Kasi ang Diyos ang merong plano ng Panginoon yan eh. Makibahagi lang tayo doon sa gawain na yon. As we receive the gift, sabi niya, so minister. Gamitin natin yon as good stewards of the manifold grace of God. You see? Do all for the glory of God. Do all in partnership with God. Number 3, do all with your might, with your best. Yung bang gawin mo na lahat, yung pinaka-the best na yan. Alam niyo po, meron kaming guide na isang pastor, si Pastor Brave. Matapang siya, kaya Brave ang pangalan niya. Kala ko palayaw lang. Hindi pala, yun pala talaga yung name niya, Brave. Kaya lang, mabagal po siyang magsalita. Kilala niyo si Cesar Bagal? Yung reporter. Kilala ninyo? Pag nag-uusap-usap tuloy kaming magkakasama, napapagaya kami. Kita niyo, lakas ng impluensya niya. No? Mula doon sa Javier hanggang Palumlom, hindi yan tumigil. Talagang tawa kami ng tawa. Nung malapit-lapit na kami, natulog na yung mga kasama namin. No? Siguro napagod katatawa. Buti, kinuwentuhan niya ako. No? Hindi ako nakatulog. Hindi ako yung nagdadrive. Nung Ormoc, malapit na kami, lampas na ng Ormoc, papunta na ng Palumlom, Palumpon. Sabi niya, stop over muna tayo. Yan. Tapos sabi niya, pagod ka na, pastor. Change court. Siya naman magdadrive. Talagang gusto niya magdrive. Sabi nito, huwag ka na magpapalit. Pakyat kami bundok eh. Marunong ka ba talaga? Sabi ng kasama namin.
marunong naman, pumasa naman daw siya sa test para pagkuha ng lisensya. Kaya lang, pang 3 beses, para daw hindi na siya babalik, pinasa na lang. O, magdadrive sa amin. Sabi ko kay Sister Hazel, Sis, pagdadrive-in ko ba? Matik naman eh. Eh di subukan mo pa. Eh, Ilocano kami, puro kami Ilocano, 4 kasi eh. La Union, saka ano. Yun yung nagsusapag sinapasuan ko sa Balawan. May bahay doon. Nandun siya ngayon. Nauwi niya kahapon from Leyte. Di pa dasan, Pastor. Ano niya? Pag-drive mo. Pinag-drive ko ngayon. Siyempre, wala ka magagawa, no? Gustong-gusto niya mag-drive eh. Araw, nung mag-drive, hindi siya mabagal, hindi niya mapatakbo. Sabi ko, Pastor, matik yan. Ilagay mo sa D. Naka-D, pero yung parang aakyat ka, yung D+, D- yun eh. Di lagay niya doon. So, ay ngayon. Tapos, Pastor, mag-seatbelt ka. Ay, oo. Ginawa niya yung seatbelt. Hindi niya nakapark. Eh, kung mabitawan niya yung humawak na ako dun sa, sabi niya siya, Pastor, baka maputol yung hinahawakan mo. Sobrang higpit yata ng hawak mo. Eh, nung tumakbo na kami, nauuna pa kaming magpreno. Sabi ko, mukhang nagpa-practice yata si Pastor. Brave talaga, matapang. Tapang magmaneho. Eh, medyo nakalampas na kami siguro mga 2 kilometro. Sabi ko, Pastor, pag akyat, ako na ne. O, sige. Eh, may nadadaan kaming tulay, may rough road yung tulay. Nabigla siya. Ngayon, nakita niya yung rough road, bigla niyang primero. Sabi ko, Pastor, gusto ko pang mabuhay. Palitan mo na. Bangin yung baka pulutin kami sa bangin. Aakyat kami ng bundok. Sabi pa naman niya, yung tower doon, dadaanan natin yun. Pastor, pwede bang palitan ka na? Sabi niya, hindi pa ako nag-e-enjoy. Matayin na kami sa loob ng kotse, hindi pa niya nag-i-enjoy. Sabi ko, itabi mo muna. Itabi mo muna, Pastor. Ikaw siya, isang galit ka na, pero di ba, mabagal eh. Tapos, mamaya ka na uli papalit. Ako muna kasi aakyat tayo ng bundok. Delikado. Bumaba siya. Nag-uumpisa pa lang ako mag-enjoy. Papalitan na. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Pasado ka na. Pasado? Nagpapractice. Sabi ko, nagpapractice pa lang pala si Pastor. Itataya namin ang buhay namin. 4 kami over sa kanya. So anyway, pinalitan ko na. Sabi niya, Pastor, ako na. Hindi na. Sabi niya. Eh kung malapit na kami sa bayan, maigas-gas niya yun, babayaran pa, di rent lang yun. O di kalaking perwisyo. No? Kaya nung binaba na namin sila doon sa may bangka, sabi niya, siya na lang daw mag-drive, magpapark kami doon sa kanila. Sabi ko, mamaya na, Pastor. Ako na muna. Wala nun, di ko na pinahawak sa inyo at yan. No? Nung pauwi na kami, malungkot siya. Naku, sabi ko, nalungkot. Baka ako hindi ko pinahawak, nalungkot.
Abuti naman hindi yun. Kasi sumama siya sa camp, naputulan siya, na pinutulan ng kuryente yung tinitiran. Hindi po sa kanya, santi niya, pero caretaker siya. Pumunta kami doon para maligo lang sila. Umakyat kami, yung tinutulugan niya po, mga kapatid. Doon sa rooftop. Mahangin. Kasi yung tulugan niya, wala akong dingding. Mahangin talaga. At pag gumulan, mababasa siya kasi butas po yun. Paano, pastor, pag gumulan? Eh, di mababasa ka. Opo. O, saan ka matutulog? Bababa ako. Eh, saan ka matutulog dyan sa baba? Doon sa sahig. Doon sa daan. Tapos nung paalis namin, nagbihis na po siya. Ito naman dalawa, si Ivy sa Kato, medyo kita nila yung kanyang pants. Maong, pero may punit. Yung kuson, may punit dito, di ba? Sabi ko, nakauso si pastor. May punit. Eh, napunit talaga pala yun. O, tapos yung bulsa niya dito, may parang mata na gano'n. Sabi nila, design ba yun? Bagong design ng pantalon. Sabi ko, kaloloko yung dalawa. Kasi yung manugang ni yung asawa ni Pastor Daniel, yung namatay na anak. Eh, Ilocano tawanan. Ay, hindi, sabi niya. Hindi yan design. Yung pinapal lang niya yun na tinay. Paano ka na lang? Tinanong namin, meron bang LBC doon? Oh, meron naman yata JNT. Maiiyak ka na lang, matatawa. Tapos pinutulan pa, hindi na kumikibo. Sabi namin, pastor, naninibago kami kayo. Kasi hindi ka na nagsasalita. Kaya nagtatawan, pag nag-preach kaya si pastor, ganun din. Diba? Oh. Mag-preach ako. Number 3. Pang-apat. Ay, uuwi kayo, alauna na ng tanghali. Kaya, sabi, ano? Kasi masipag siya sa kusina, magaling magluto. Masipag. Yun ang ministry niya, maliban doon sa church na maliit na hawak niya, mga kapatid. Pero talagang mabagal magsalita. Pero pag nag-prayer naman, mabilis naman. Okay naman mag-prayer. Pero pagka nag-ano na siya, yung auntie ko nag-text. Ang text ko, 300 square meters. Ang text niya, 1 hektarya. Ibig sabihin, konti lang yung tinext niya, yung text sa kanya, laki, pinagagalitan. O paano, pastor, pang nangyari? Kung paalisin ako, bahala na si Lord. Eh, saan ka titira? Bahala na si Lord. Kawawa naman. Kaya, sa biyaya ni Lord, sabi ni Jesus, pastor, ipakabit mo yung kuryente para hindi ka paalisin na dito. Bigla siyang sumigla. Oh. Biro nyo, mula palumpon hanggang Javier, hindi na kami natulog, nagkwento na ulit. Sumigla siya. Dahil, kasi nga, nag-attend siya ng camp, not knowing, pinutol yung kuryente ng bahay. Kaya siya yung pinagkakasalanan. Mga kapatid ha, ang support, 200 pesos, ang offering, 80 pesos. Paano siya masusupport? Ang budget nila, 200, mamamasada pa siya, para yung 120, idadagdag niya sa 80, para yung 200 mabuo. Dito. Sana lang, tingnan nyo mga kapatid,
gagawin natin in partnership with God. At gagawin natin for the glory of God. All of our best. Sa kanila, best na nila yun eh. Best nila yun. Pero tignan nyo, sa atin, napakapalad natin. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi ganon ang hirap na nararanasan natin. Kaya sabi ng Bible, Ecclesiastes chapter 9, verse 10, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Pag merong pagkakataong gawin, gawin ninyo, sabi niya, nang merong kalakasan, nang may kapangyarihan, ng buong puso, ng buong pinaka-the best ninyo, sabi niya. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave. Pagpatay na tayo, wala na tayong magagawa. Pag naanong ka na sa grave, sabi niya, nakalibing ka na doon, wala na yan magagawa. Kaya ang ibig sabihin dito ni Solomon, habang buhay tayo, yun ang pinakikita niya. Ecclesiastes 9 verse 5, sabi niya, for the living know that they shall die. Yung buhay, alam nila, mamamatay sila. Sabi niya, but the dead know not anything, neither have they anymore a reward. For the memory of them is forgotten. Wala na. Makakalimutan na yan, ang sabi niya. Kaya nga dito sa banal na kasulatan, ang sabi nung Ecclesiastes din, sabi niya, mas mabuti pa, no? Yung buhay, ano yon? Yung living dog than a dead lion. Eh kahit gaano makapowerful, kapangyarihan ng leon, pagpatay, wala na yung magawa. Pero yung dog na maliit, sabi ng Ecclesiastes, buhay yan, meron pa rin niyang magagawa. Kaya nga sa atin, buhay po tayo, meron pa rin tayong magagawa. That's by the grace of God. So it reminds us that God is a worker. That God created people as worker and co-worker ng Panginoon. That's why stewardship of tasks starts in the recognition of God. Yung pagkilala natin sa Panginoon. Kaya kung meron tayong magagawa para sa Panginoon, sabi ng Bible, gawin na natin. Dahil pag namatay tayo, hindi na natin magagawa yan. While we are still alive. Maliit lang na bagay. Sabi ko nga, pag yan sa Panginoon, pagpapalain niya. And finally, do all with faithfulness. Gawin natin na merong katapatan. With faithfulness. Luke 12:42-43, and the Lord said, who then is that faithful and wise steward, whom his Lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season. Verse 43, blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Mapalad ang lingkod na yan, na pag dumating ang Panginoon, madadatnan siyang gumagawa sa kanya. Di ba ba? Kesa yung wala, mahirap yung madatnan tayo ng Panginoon sa sarili natin. Lahat ng bagay na meron tayo, maiiwan naman yan. Ang importante, magamit yan para sa Panginoon. Amen po ba? Oo, kaya tingnan ninyo ngayon, yung nangyayari. Pero isang bagay, as I close, 2 Corinthians 5 verse 10. Ito yung challenge. Sabi ng Bible, we will give account of our deeds before God. Ipagsusulit natin ang ginawa natin sa Kanya. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, sabi niya, whether it be good or bad. Di ba mas maganda kung yung good ang mananatili? Kung yung good ang siyang gagamitin ng Panginoon, pagpapalain ng Panginoon. Kaya, panalangin natin, nalangin tayo, na tayo gamitin ng Panginoon sa iba't ibang bagay. Ang Tugigaraw Baptist Church po ay magdiriwang din ng kanilang anniversary. Matandang church na rin ito. At kasama ko po sa board si Pastor Halwag and in-invite po niya ako to speak. Sabi niya, tignan natin ang misyon sa Apari.
Parang layo naman na doon. Layo. Dulo to. Pag nandun ka kasi sa Pari, makikita mo na yung Batanes. Kaya lang, mahirap magbangka doon. Delikado. So, kaya yung iba nag-i-aeroplano. Sabi niya, tingnan mo ang gawain ng misyon. Alam niyo mga kapatid, kung i-compare natin, mapalad tayo. Bakit kanyo? Marami tayong misyon eh. Kaya kung hindi nyo pa nararanasang maging bahagi ng misyon, subukan ninyo. Bagamat makukonsimisyon kayo. Pero dyan mo makikita yung gawain ng Panginoon and even during His time. Kung paano, lalakad lang sila. Di ko ba? Mapalad tayo ngayon, may mga sasakyan sa ngayon. But you see, ang gawain ng Panginoon, hindi po biro. It's not a joke. It is a serious work. Na doon sa gawain, pag tayo nakibahagi, may pagpapala tayo sa Panginoon. So, if you are a student, be responsible student because you are accountable for it. If you are a professional, employed, or whatsoever, be responsible professional by making your profession a testimony for God. If you are self-employed, rely upon God and improve your own employment. If you work serving others, serve them as if you serve God. Na sa ating paglilingkod, maglingkod tayo na para waribay ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Hindi po ba? So in all of our tasks, professions, or whatsoever na kalagayan natin, in all of our circumstances, mga kapatid, maging mabuting katiwala tayo ng ating Panginoon. Ano man ang bagay na yan, mapalad tayo, sabi ko, wag po tayong magre-reklamo. Sa halip, magpapasalamat tayo sa Diyos. Because if we will compare ourselves to others, wala pa sa kalingkingan ang nararanasan nila sa nararanasan natin. Amen? Mapalad po kayo. Mapalad po tayo ng dihama. Na para bang sa tingin natin, nahirapan tayo, parang ganito, parang ganyan, parang ganon, 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 kung ano man yan, mga kapatid, tignan nyo, mas marami pa po ang kung titignan natin mas kawawa. Mas marami pa po ang titignan nating mas mahirap. Pero sila po ay nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya nga masigit, ang challenge ko ngayon sa inyo, masigit dapat na magpatuloy tayo. Bakit po? Nagsusurvive sila. At alam kong tayo, hindi lang basta magsusurvive. Dahil ang Panginoon, pinaprosper niya yung buhay natin. Kung tayo, pinagpapala ng Panginoon, ipag-pray natin na maging pagpapala rin tayo. If God is continuously blessing us, then let us pray that the Lord will make us also a channel of His blessing. Amen? Be a good steward of your tasks. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. We praise and thank you, Lord, sa oras na ito, sa patuloy na ginagawa niyo sa buhay namin. Ama, salamat sa napakaraming pagpapalan ninyo sa buhay namin. Bagamat dumadaan kami sa mga matitinding kapagsubukan ng buhay, we have the assurance and confidence because you promise us that you will always be with us. Kaya patuloy kaming umahawak sa pangakong ito, Panginoon, na kailanman alam namin, hindi niyo po kami pababayaan. Kaya, Ama, sa pagbubuhos ng pagpapalan ninyo sa buhay namin, dalangin namin, O Diyos, buksan din namin ang aming mga puso at buhay upang maging daluyan ng pagpapala rin sa iba, na higit na mas nangangailangan kaysa sa amin. Ngunit ang kanilang dedikasyon ay nananatili. Kaya Diyos, naming makapangyarihan, salamat po sa pagbibless po ninyo sa buhay ng bawat anak ninyo sa dakong ito at sa inyong iglesia ng Maligaya Trinity Baptist Church.
Panginoon, purihin po kayo. Salamat po. Patuloy nyo kaming pagpalain at gawin din ninyong daluyan kami ng pagpapala sa iba. Salamat ng marami, Panginoon. Ang papuri, pasasalamat, luwalhati, binabalik po namin sa inyo. Sapagkat ang lahat ng ito ay aming sinasamo at dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, ang aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo. Salamat po, Pastor, sa pagbabahagi po ng salita ng ating Panginoon na tunay po na nagbibigay hamon at pagpapala sa buhay ng bawat isa, na tayo po, ang bawat isa po ay gumawa para po sa ating Panginoon at maibalik po natin ang mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin ng buong buo at para sa Panginoon, dahil alam po natin na mga bawat ginagawa natin ay hindi po walang kabuluhan sa ating Panginoon. Kaya po, with that po, tayo po yung magpatuloy na at maghanda na po ang bawat isa sa ating pagbibigay para sa ating Panginoon. At muli po tayong pangungunahan ni Brother Dave. Tayo po yung munang umawit bilang paghahanda po sa ating pagbibigay. Verse 1, ready, sing. Kung tayo'y mamumuhay ayon sa patnubay ng Diyos at ng Kanyang salita, siya ay sasa atin kung ating susundin, at kung tayo ay magtiwala't si Jesus ay sundin ang Kanyang kagalakan, laging sasa atin papawiin niya ang tanang pangamba, kung tayo'y laging mananangan ang Kanyang patnubay, lagi nating taglay sa daan tayo'y iingatan. Magtiwala't si Jesus ay sundin ang Kanyang kagalakan, laging sasa